Hi guys! Welcome po ulit sa aking channel. This is Lynn Malakay po. Simplify Happiness. Simpleng buhay. Buhay na walang arte, less stress. Join me guys sa aking simpleng vlog for today. Isang magandang buhay po sa ating lahat. So ito nga guys, ayan, biyahe po tayo ng pauwi. So galing po ako ng night duty. So tignan nyo naman ang aking mata, talagang ayan, puyat na puyat. So ito guys, ayan, nagpapasalamat ako at may biyaheng bus sa amin. So dapat ayan, dyan ako sasakay sa LRT. Kaya lang kasi, ito kasi diretso na talaga sa amin. Pagka LRT pa ako, ayan, magte-train tayo, dalawang sakay pa ang mangyayari sa atin. So ayan, napaka-thankful ko po kasi kahit paano mas nadalian ako na pag-uwi ngayon kasi nga ayan, meron ng bus na diretso sa atin ang biyahe. So alam niyo guys, ayan, ano ba yung ating pagsasaluhan, pag-uusapan ngayong araw na ito? So ayan guys, ang ating pag-uusapan ngayon, ayan, habang bumibiyahe tayo ng pauwi, iyon yung mga loan, mga nalo-loan bilang isang empleyado. So pagka government ka naman and private, parang halos parehas din yung mga nauutangan or na loan mo kapag kaya need mo ng money. So ano ba yung mga bakit ba tayo nakapangutang? So ayan, ako ayan, bilang isang empleyado nung yun, pagpapaaral sa anak. So yung pagka may college ka kasi mahirap. So yun yung talaga isa sa talagang malaking parte ng budget, yung pagka-college ng anak. So yung aking anak naman isa yan na kahit paano nakapag 3 years siya sa mga state university. So but need niya talaga na kailangan makalipat sa private school. So syempre yun dahil nga nagkaroon siya ng problema sa grade. So yun isa sa mga naging ko kung bakit ako naka-loan is yung pang tuition. Mahirap, mabigat ang tuition. But thankful ako kahit paano na itawid yun, naka-graduate siya, nakapasa siya ng board exam. So yan, kahit paano yan, working na siya. So ano pa ba yung mga natin, bakit ba tayo naglo-loan? So yung pagpapagawa ng bahay. So yan talaga ang malaking parte ng budget ng isang pamilya, yung pagpapagawa ng bahay. Although yun nga, sabi nila bakit hindi nag-ipon, bakit hindi ganyan, sa liit nga ng sahod naman bilang isang empleyadong Pilipino, kahit paano yun, yun nga, kahit paano dapat nga talaga yun nga, yung may ipon ka pagka nagpapagawa ng bahay. Kaso nga yung need ng family mo is parang hindi pa sapat yung sinusweldo mo. So ang magiging mo niyan is mag-loan. Wala pong masama sa mag-loan. Marami pong mga simpleng empleyado, yung Pilipinong empleyado ang naglo-loan. So basta yan ay nababayaran mo at wala ka namang inaagrabyado sa pag-utang, iyan po okay lang po. So yun isa sa mga naging sanhi kung bakit ako nakapag-loan is yung ating pagpapagawa ng bahay. So alam niyo naman dito sa aming lugar sa Valenzuela, talaga naman ayun binabaha. So ayan, naalala ko nung kami nagpagawa ng second floor. So yun, nag-loan ako sa mga kooperatiba. So dati nga po tatlo ang aking kooperatiba. So yun, meron akong kooperatiba sa labas, but yun tinanggal ko na nga po at natira yung
dalawang kooperatiba ko sa aking sa aking work. So noong nabayaran ko na yung isang kooperatiba, tinapos ko po siya. So, tinanggal ko po, then nag-iwan ako ng isang kooperatiba. So, ngayon, wala naman po akong loan doon, pero ayan, hindi po rin po ako nagre-resign doon. Why? Kasi meron pa po akong dalawang anak na nag-aaral. So, baka anytime is kailanganin natin yung kailangan natin ng extra budget. So, hindi ko siya tinatanggal kasi baka yun, hoping naman sana, yan, sinasabihan ko ni aking bunso, yung aking kambal na kailangan, makapasa tayo sa state college, sa ating mga public, ayun, yung ating government na mga pang-college. So, yun, dapat yung ating mga state university. So, dapat sabi ko, makapasa kayo dyan. So, yun yung mga nagiging sanhi ng kung bakit nakakapangutang ang isang simpleng empleyado. So, yung pagpapagawa ng bahay, and then yung pang-ating pang-enroll sa mga anak. So, ayan guys, so tignan nyo, ang ganda ng panahon. Galing ako ng night duty. So, ayan, medyo malamig dito sa fort na to. Sa kabila, ang init guys. So, yan, ganyan ang aking biyahe pag uwi guys. Sasakay na ako dito ng bus and then diretso na sa amin. So, grabe, tignan nyo ang aking galing ako ng night duty, antok na ako guys. So, yun nga, sa mga sumusubaybay po ng aking vlog, so nagpalagay naman tayo ng third floor. So, kasi lumaki yung mga anak ko, so kailangan natin ng more space. So, meron akong yun na itabi, then plus dinagdagan ko rin po yun kasi medyo kakapusin yung ating budget sa pagpagawa ng bahay. So, nag-loan po tayo. So, kailangan talaga ganun talaga ang buhay. So, ng isang simpleng empleyado. So, minsan may mga nakakausap din naman ako working abroad, pero nakaka-loan din sila kasi nga ayun din kapos din sa budget. So napaka thankful ko po kasi yun nga, pwede kang gumawa ng mga resources dun sa aking trabaho para yun madagdagan yung ating budget. So ano pa ba yung mga kung bakit tayo nakakapag-loan siya? Syempre pag kami halimbawa wag naman, so yun pagka nagkasakit, so kailangan natin ng halimbawa na short yung ating budget. So, syempre, maglo-loan ka. Syempre, para mapagamot mo yung yung pamilya mo na nagkaroon ng karamdaman. So, thankful ako kasi nga, kahit paano, iyan, walang nagkakasakit sa pamilya. At, yun, talagang dapat ingatan natin at ingatan natin yung ating health kasi ang hirap talaga pagka nagkasakit. Yun nga, pag nagpa-check up ka guys, sa government naman talaga, libre naman talaga lahat, doktor, yan, gamot, ganun. Kaya nga lang talaga, ang haba talaga ng ng pila, magtsatsaga ka. Opo, ayan, talagang yung husband ko noon, nadisgrasya yung kanyang kamay. So, yun, nadisgrasya yung kanyang kamay, nabali ang buto. So, dinala ko yun sa orthopedic. So, yung government yun. So, talagang tsaga-tsaga, pipila, madaling araw. And then, plus may pinabibili kasi noon na bakal need na ikabit dun sa kamay niya. So, ayaw naman ng asawa ko. So, ang ginawa ko na lang is, pinasemento yung kanyang kamay. And then, ayun, syempre, hindi ako nag-loan noon at in-apply ko ng yung sickness sa kanyang SS. Kahit paano, nagamit at napakinabangan niya kanyang pagiging self-employed. So, yun, pagka talagang may nagkasakit at kulang ka sa budget, yun, syempre, maglo-loan ka. So, yun, ano pa ba ang mga isa sa mga dahilan din, ayun,
kung bakit naglo-loan ang isang empleyado. So syempre halimbawa may gusto kang dagdag na pagkakakitaan. So syempre kung kulang ka at tingin mo naman magkiklik yung iyong naiisip na pagdagdag pagkakakitaan. So syempre maglo-loan ka pagka short ang iyong budget. So yun nga, isang sample is yung nakabili ako ng linya ng tricycle. So syempre kailangan ko magpagawa ng bagong sidecar kasi wala pa naman kaming sidecar. Yung aming sidecar, yun na rin po yun. Ang pinipinturahan lang ng aking husband. So syempre kailangan mo ng dagdag na pera. So mapipilitan ka mag-loan, which is malaking tulong yung aming tricycle kasi kahit paano doon namin kinukuha yung kinakain namin araw-araw. So wala po, kumbaga kinapos ako ng budget noon. So nag-loan ako para ma-provide ko yung mga bayad sa linya ng tricycle, and then yung ating sidecar. So yun, ganun ang buhay ng isang empleyadong pamilyang Pilipino. So yan, minsan nakakaraos talaga sa loan. So kaya minsan naiintindihan ko kung bakit yung mga iba isa nagkakaroon ng loan kasi need talaga ng family. So syempre dapat talaga yung ating ilo-loan is gagamitin natin sa pamilya. So kasi ako parang hindi ako pabor doon maglo-loan para bibili lang ng mga bagong gadget or so dapat doon talaga sa need ng family para ayun, kahit nagbabayad tayo hindi masakit sa kalooban. So yun, kahit paano yan nakakatawid tayo. So 26 magto 26 years na ako sa August bilang isang ordinaryong pamilyang Pilipino. So ayan guys, yan lang kung bakit nakakapag-loan ang mga simpleng empleyado. The hashtag the loan for life. Alam nyo guys, yun ang katotohanan ng isang ordinaryong pamilyang Pilipino. So go lang tayo. So ngayon kasi wala po akong college, kaya medyo maluwag ako sa budget ngayon. Kaya kasi pa lang yung aking bunso, grade pa lang sila, grade 9. So yun. At yung aking kambal na babae, yes, kambal po sila, is a full scholar po siya. Kahit paano, konti lang yung binayaran ko talaga sa kanyang tuition. So isa na lang yung pinagtutuitionan ko. So go lang tayo sa ating live. So ayan, tignan nyo guys, pauwi na ako pero ayan, tirik na ang araw guys. So ayan guys, salamat po sa pagsama nyo sa akin sa biyahe. So ayan, kahit paano nakakapag-vlog tayo pag inaantok tayo dito sa bus. So thank you for watching guys. Ang magandang buhay po sa atin. God bless everyone po. Thank you.